Hindi ko akalain sa isang Asya, ganito kalaki ang pagkakaiba. Isa lamang itong paglalakbay, ngunit ang paglalakbay na iyon ang tuluyang bumago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Paanong sa isang kontinente, ganito sila kaiba? Paanong sa pagiging parehong tao, ganito sila nakakalayo? Aaminin ko, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot sa isang bansa. Naglalakad lang sa kalsada, pero hindi mapanatag ang isip ko. Nakasakay lang sa tren pero pagod na pagod ang kaluluwa ko. Walang nagagalit, pero bakit parang lagi akong kinakabahan? At naisip ko, gusto ko nang umalis sa bansang ito. Ito ang unang beses na naramdaman ko iyon sa isang bayahe. Ngunit makalipas ang ilang araw, sa pagdating namin sa isa pang bansa sa Asya, napahinto kami sa airport. Ibang-iba ang hangin. Maraming tao, pero tahimik. Walang natutulakan. Walang sumisigaw. Walang kahit isang basura sa sahig. At nang sumakay kami sa tren, mahinang sinabi ng aking partner, alam mo, panatag ang loob ko. Sa isang salitang iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang pagkakaiba ay wala sa ekonomiya, teknolohiya o magusali. Nasa matao, ang kwentong ito ay tungkol sa isang dayuhan na naglakbay sa Asya at sa pagdating niya sa Pilipinas, dito niya unang nalaman ang tunay na pagkatao ng bansang ito. Kung ikaw ay Pilipino, sana pakinggan mo ito hanggang sa huli, dahil ang kwentong ito ay mapapakita kung paano tinitignan ng mundo ang Pilipinas higit pa sa inaakala mo. At sa huli, tiyak na mapapaisip ka, ganun pala ang Pilipinas. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button. Sa ganitong paraan, automatikong lalabas ang nga video na angkop para sa iyo. Kapag pinindot mo ang like button, lalabas din ang hype button sa ilalim nito, kaya sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng papindot din dito. Ang umaga sa Finland ay napakatahimik. Sa bayang tinitirhan ko malapit sa Helsinki kahit sa oras na pagpasok sa trabaho, halos walang taong sumisigaw. Sa loob ng tren, marami ang nagbabasa ang libro o tahimik na nakatingin sa labas ang bintana. Kapag may tumatawa sa telepono, nagsasalita sila sa mahinang boses para hindi marinig ng iba. Iyon ang normal para sa amin. Ang pampublikong transportasyon ay hindi lang lugar para maglakbay, kundi isang espasyo para magpahinga ng isipan. Ang mag-isip-isip sa loob ng tren, ang pakalmahin ang sarili habang pinakmamasdan ang tanawin ang nga sandaling iyon ay bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Ako at ang aking partner ay laging inaabangan ang aming taunang paglalakbay sa ibang bansa. Mas gusto namin ang nga biyahe kung saan nararamdaman namin ang hangin ng isang bansa at ang pamumuhay ng mga tao kaysa sa papunta sa mga sikat na pasyalan. Marami na kaming napuntahang bansa sa Europa. At sa bawat isa, ang kapaligiran sa pampublikong transportasyon ay nagpapakita ang kanilang pagkatao. May nga tahimik na bansa, mayroon ding medyo maingay. Ngunit halos wala kaming napuntahang lugar kung saan tuluyang nawala ang kaayusan. At ang susunod naming napiling destinasyon ay Asya, isang rehiyon na hindi pa namin napupuntahan. Malayo, maraming tao, at masigla. Iyon lang ang malabong imahe na mayroon kami. Ang napili naming puntahan ay China at Pilipinas. Sa mapa, makatabi lang sila. Siguro, makahawig din ang kultura at kapaligiran. Sa totoo lang, iyon ang nasa isip ko nun. Kung parehong Asya, kahit may kaunting pagkakaiba, ang mga pangunahing aspeto ay dapat makatulad. Ngayon, kapag iniisip ko, ang maling akalang ito pala ang yayanik sa aming paklalakbay. Gabi bago kami umalis, ilang beses kong tiningnan ang aming matiket. Mula Finland hanggang China, mahigit 10 oras. Ibang-iba ang layo kumpara sa paglalakbay sa Europa. Ang layo pala talaga, no? Sabi ng partner ko. Naramdaman kong bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko. Kalahating kaba, kalahating pananabi. Gusto naming makita ang isang mundong hindi namin alam, pero kaya namin. Sa eroplano, habang nakatingin sa labas, malayo ang iniisip ko. Siguradong iba ang tanawin, ang dami ng tao, ang laki ng nga siyudad lahat ay iba sa Finland. Ngunit hangga ito'y lugar kung saan nakatira ang nga tao, dapat mayroong kaayusan sa mga pampublikong lugar. Ang nga tren at istasyon, kahit saang bansa, ay dapat maayos. Noong nga oras na iyon, buong puso ko itong pinaniwalaan. Hindi ko akalain na ang paniniwalang ito ay tuluyang babaliktarin. At hindi ko rin alam na mas malaking sorpresa ang mararanasan ko sa bansang Pilipinas. Nang lumapa ang eroplano sa airport ng China at bumukas ang pinto, hindi ko na malayang napahinto ako. Isang hangin na ibang-iba sa loob ng eroplano ang pumasok, may amoy naramdaman ko. Isang mabigat na hangin na tila pinahalong pabango pagkain at kung ano pa.
Hindi naman siyang hindi matagalan, pero ito'y isang hangin na hindi ko pa nararanasan sa Europa. Ang loop ng airport ay puno ng tao. Ang dami ngang naglalakad, ang ingay ngang usapan, mga anunsyo, mga yaba lahat ng tuno ay nagsasama-sama at laging maingay. Sa airport ng Finland, kahit ganito karami ang tao, hindi nagiging ganito kaingay. Grabe ang daming tao, sabi ngang partner ko. Ngunit sa kanyang boses, may halong paaalinlangan. Paglabas namin ng airport, lalo pang dumami ang ingay. Tuno ng busina, sigaw ng nga tao, na anunsyo mula sa malayo lahat ay sabay-sabay na dumating, na para bang walang tigil na tumutuno sa loob ng aking ulo. Sumakay kami ngang taksi papuntang siyudad. Sa labas ng bintana, nagtatasan ang nga gusali, at walang tigil ang galaw ng nasasakyan at tao. O, masigla, parang buhay na buhay ang siyudad. Pero kahit bakit, hindi ako mapalagay. Nang huminto kami sa traffic light, itinuro ng partner ko ang labas. Tingnan mo dun, sa gilid ng bangketa, may mga nakakalat na balat ng pagkain at mga bote. Walang pumapansin at ang makataw ay normal na naklalakat sa tabi nito. Baka hindi lang kaya nga tagalinis. Sabi ko, pero parang pinipilit ko lang humanak ng dahilan. Sa Finland, halos walang basura sa mga pampublikong lugar. Kapag may nahulog, may ibang pupulot, natural lang iyon. Pagkatapos iwanan ang gamit sa hotel, sinubukan naming maglakad-lakad. Naisip namin baka iba ang kapaligiran sa lugar ng mga turista. Ngunit habang naglalakad, unti-unting nabawasan ang pagsasalita ng partner ko. Hindi tumitigil ang ingay, no? Nang marinig ko yon, doon ko lang napansin. O nga kahit saan kami mapunta, may ingay. Ang boses ng nga tao malapit at malayo ay halos pareho ang lakas. Hirap kaming makahanap ng tahimik na lugar. Nang pumasok kami sa isang kali na puno nga food stall, isang mas matapang na amoy ang sumalubong sa amin. Amoy ng inihaw na karne, amoy ng mantika, at amoy na parang nabubulok na basura. Lahat ay nagahalo at naramdaman kong napakabigat ng hangin. Huminto ang partner ko at tumingin sa akin. Huwag na tayong kumain dito. Ganun din ang nararamdaman ko. Patingin sa sahig, may mga tira-tirang pagkain at papel, kailangan mong maingat para hindi matapakan. Nang pumasok kami sa isang restaurant mas kalmado kaysa sa labas, pero malakas pa rin ang usapan at rinig ang tunog ng mga plato at upuan. Pagkatapos kumain, mahinang bumuntong hininga ang partner ko, parang pagod na ako, unang araw pa lang namin. Magsisimula pa lang ang pamamasyal, pero parang mas napagod ang isip kaysa sa katawan, baka hindi lang tayo sanay, sabi ko, pero sa isip ko, iba ang iniisip ko, baka hindi ito usapin ng pagiging sanay, baka makaiba talaga kami ngang pinapahalagahan. Nang gabing iyon, pauwi sa hotel, nakakita kami ngang pampublikong banyo at pumasok kami, at natulala kami, basa ang sahig, matapang ang amoy, at hindi mukhang nalilinisan. Tara na, nang gininig ang boses ng partner ko. Sa Finland, kahit pampublikong banyo, malinis. Iyon ang normal. Pabalik sa kwarto, naupo ang partner ko sa kama at mahinang nagsabi, siguro, masyado nating inisip na pareho lang ang Asya. Hindi ako agad nakasagot, pero sa puso ko, pareho kami nang iniisip. Ang bansang ito ay may sariling paraan. Naintindihan ko iyon. Pero kung ito ba ay isang lugar kung saan kami makakapamuhay ng panata, ibang usapan na iyon. At makalipas ang ilang araw, mas lalo naming napatunayan ito. Sa araw na sasakay kami sa high-speed train. Ilang araw na kami sa China ngunit hindi kami masanay-sanay sa kapaligiran. Marami kaming pinuntahang pasyalan museo, makasaysayang gusali, at matataas na viewing deck. O maraming magagandang tanawin at gusali. Maraming beses kaming namangha sa laki at lalim ng kanilang kasaysayan. Ngunit kahit bakit hindi mapanatak ang aming naisipan, unti-unti, naintindihan namin ang dahilan. Hindi ang dami ng tao ang problema. Ang tunay na nakakapagod ay ang walang tigil na pangangailangang maingat sa paligid. Naglalakat sa bangketa, bigla ka nalang matutula mula sa likod. Susubukan kumuha ng litrato, mababangga kang nga tao, at halos walang nagsosori. Parang wala silang salitang pasensya na, no, mahinang sabi ng partner ko. Hindi ito paninisi, purong pagtataka lang. Sa Finland, kahit bahagyang makadikitan lang, natural na magsasabi ng sorry. Hindi ito espesyal, isang ugali na natututunan mula pagkabata, para hindi mabala ang iba. Ganun lang kasimple. Ngunit dito, ang pagkakabanggaan ay tila bahagi ng pang-araw-araw. Walang humihinto, walang lumingon, walang pumapansin. Sa mga tourist spot, ang daloy ng tao ay isa lang ang direksyon at hindi ka makakalaban. Kapag huminto ka matutula ka, kaya parang tinatangay lang kami. Tanghali,
Nahanap kami ng cafe para mapahinga, ngunit lahat ay puno, at mahirap makahanap ng lugar kung saan makakaupo ng payapa. Nang sa wakas ay makaupo kami, napakalapit ng mga mesa, at halos naririnig namin ang buong usapan ng katabi namin, dahil napakalakas ng kanilang boses. Humigop ng kape ang partner ko at ipinikit ang nga mata, hindi maalis sa ulo ko ang ingay. Nang marinig ko iyon dun ko lang napaktanto na pakot na kami. Hindi pakot sa paklalakat, kundi pakot sa laking pakaking alerto. Sa labas, kailangan mong tingnan ang paligid para hindi mabangga. Titingnan ang sahig para walang matapakang basura. Maghahanda para hindi magulat sa malalakas na boses o biglaang kilos. Laging alerto. Sa Finland, sa mga pampublikong lugar, mas nakaka-relax ang mga tao. May natutulog sa tren, may iniiwan ang gamit sa upuan para pumunta sa banyo, at walang nangyayaring masama. Ang pampublikong lugar ay ligtas at mapayapa. Iyon ang aming pakiramdam. Ngunit dito, iba. Ang pampublikong lugar ay isang lugar kung saan kailangan mong laging mag-ingat. Nang tumagal ito ngang ilang araw, unti-unting naubos ang aming pasensya. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, halos hindi kami nausap. Gumagalaw ang katawan, pero hindi makasunod ang isipan. Ganun ang pakiramdam. Nakahiga sa kama nakatingin sa kisame, mahinang sinabi ng partner ko, medyo natatakot ako. Hindi ako nagsalita, hinintay ko ang kanyang susunod na sasabihin. Parang kailangan laging alerto kung magpapatuloy ito. Nang marinig ko iyon, sa wakas ay nasabi ko ang aking nararamdaman. Wala tayong mahanap na lugar kung saan tayo mapapanatay. Tahimik ang kwarto, ngunit mula sa labas, kahit gabi na, rinig pa rin ang ngabusina at sigaw ng tao. Hindi namin gustong husgahan ang bansang ito, ngunit napakalayo nito sa kinalakihan naming kapaligiran, at kinabukasan bibiyahe kami mula Beijing patungong Shanghai sakay ng high-speed train. Ang tren na iyon, sabi sa guidebook, ay simbolo ng teknolohiya ng bansang ito. Sa tren baka mas kalmado na, sabi ko. Tumango ang partner ko, umaasa kami sa masalitang iyon. Ngunit ang paasang iyon ay tahimik na guguho kinabukasan. Kinaumagahan medyo maga kaming umalis sa hotel. Mula Beijing hanggang Shanghai, sasakay kami ng high-speed train. Mas madali at comfortable raw kaysa eroplano, sabi sa guidebook. Kung maunlad ang kanilang tren, siguradong maayos yan, di ba? Sabi ang partner ko, at tumango ako. Sa Finland, ang tren ay isang maasahang paraan ng transportasyon. Lahing nasa oras, tahimik, at lahat ay comfortable. Nang marinig namin ang high-speed train, natural naming inisip ang ganung imahe. Pagdating sa malaking istasyon, namangha kami sa laking gusali. Mataas ang kisame, salamin lahat, at napaka-moderno. Siguradong maunlad sila sa teknolohiya. Naramdaman ko, ngunit pagpasok sa loop napahinto kami sa ibang dahilan. Ang daming tao ay higit pa sa aming inaasahan. Ang malawak na istasyon ay punong-puno ang tao. Ingay ng anunsyo, usapan, at mga maleta ay nagsasama-sama, at ang hangin ay laging magulo. Doon yata sa machine na iyon bibili ng tiket. Itinuro ko ang ticket machine. Maraming nakasulat sa screen. Sinubukan kong ilipat sa English. Ngunit sa kalagitnaan, huminto ang screen at may lumabas na hindi namin maintindihan. Tila humihingi ng cut pero hindi namin alam kung ano iyon. Ilang beses naming sinubukan pero hindi kami umusat. Habang ginagawa iyon, nasimulan ng pumila ang mga tao sa likod namin. Habang hindi namin alam ang gagawin, isang dayuhang lalaki ang kumausap sa amin sa English. Hindi kayo makakabili diyan. Sa ticket counter lang para sa mga dayuhan. Nang marinig namin iyon, tila gumaan ang aming pakiramdam. Naintindihan na namin kung bakit. Salamat, sabi namin, at hinanap ang counter. Ngunit pagdating doon, natulala na naman kami. Napakahabang ng pila, at halos lahat ay magadayuhan. Lahat ay pagod at tahimik na nakapila. Dito lang pala talaga, sabi ko at pumila sa dulo. Sa Finland, ang tiket ay madaling bilhin sa smartphone. Normal na tapos na ang lahat bago pa man dumating sa istasyon. Bakit hindi na lang nila gawing madali para sa lahat mula sa simula? Mahinang sabi ng partner ko. Hindi siya galit, natataka lang. Mabagal ang usat ng pila, isa lang ang counter, at matagal ang paliwanagan. Matagal kaming naghintay na nakatayo, nang kami na, pagod na kami. Sa wakas, makakabiyahe na rin, sabi ng partner ko habang hawa ang tiket, at nakahinga ng maluwag. Ngunit sa kanyang mukha, mas nangingibabaw ang pagod kaysa sa pananabik. Papunta sa platform, napaisip ako, bago ang gusali, mabilis ang tren. Sa teknolohiya, napakaunlad. Ngunit kung iba ang gumagamit at ang sistema, kahit parehong tren, ibang-iba pala ang karanasan.
Noong nga oras na iyon, hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ngunit mayroon na akong masamang kutob. Pumasok na ang tren sa platform, malaki, mukhang mabilis, at napakaganda tingnan. Baka okay naman ito, sabi ko sa sarili. Tumango rin ang partner ko. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto, ang maliit naming paasa ay biglang gumuho. Bago pa man bumukas ang pinto ngang tren, naramdaman naming biglang bago ang hangin. Sabay-sabay na sumugot ang mga tao, hindi pa bukas ang pinto, pero malakas na kaming tinutulak mula sa likod. Ingat ka, sabi ko, pero mas malakas na tula ang naramdaman ko. Wala kaming magawa kundi sumunod. Parang hindi na kami naglalakad, kundi tinutulak ngang agos ng tao. Nang sa wakas ay makapasok kami, napahinto ako, at natulala. May mga basura sa sahig, papel, balat ng pagkain, bote. Maging sa ilalim ng upuan may basura, mabigat din ang hangin, pinahalong amoy ng pagkain, mantika at kung ano pa. Dito tayo ang ilang oras? Mahinang sabi ng partner ko, nangingini ang kanyang boses. Nahanap namin ang aming upuan at naupo. Ngunit matigas ang upuan, punit-punit ang tela, at may pakiramdam na mamasa-masa. Mas malala pa yata sa lumang bus sa Finland, sinubukan ng partner kong tumawa, pero hindi masaya ang kanyang mata. Sinubukan naming ilabas ang aming baon, ngunit nawalan kami ng ganang kumain sa ganong lugar, kaya ibinalik na lang namin. Nang umanda ang tren, isang grupo ang sumakay. Matatanda, bata, halo-halo. Paupo pa lang, nagsimula na silang mausap ng malakas. Tawanan, sigawan, mga batang nagtatakbuhan sa pasilyo. Lahat ng ingay ay walang tigil na pumapasok sa aming tainga. Wala ba silang konsepto ng katahimikan? Sabi ng partner ko habang lumalapit sa akin. Hindi ako sumagot. Naramdaman kong baka makagulo pa kung sasawain namin sila. Isang batang tumatakbo ang bumangga sa aming paa. Ingat ka, mas mabuting umupo ka, dahan-dahan kong sinabi sa English. Ngunit tiningnan lang ako ng bata na parang natataka, at tumakbo ulit. Ang matatandang kasama niya, nakita ang nangyari pero walang sinabi, walang sumasaway sa kanila. No, sa boses ng partner ko, pagod na ang nangingibabaw kaysa sa gulat. Pagtingin sa paligid, walang pumapansin sa mga nagtatapon ng basura sa sahig. May mga naglalagay pa ng balat ng pagkain sa ilalim ng upuan. Walang nagsasalita. Sa Finland, ang pampublikong espasyo ay para sa lahat. Kaya hindi ito dinudumihan, hindi ginagawang maingay. Hindi ito sinasabi, natural itong sinusunod. Ngunit sa loob ng tren ito, tila walang ganoong kasunduan. Tumayo ang partner ko para pumunta sa banyo. Ngunit bumalik agad siya, at ibang-iba na ang kulay ng kanyang mukha. Ayoko nang isipin, iyon lang ang sinabi niya at umupo. Hindi na ako nagtanong, sapot na iyon. Dapat ay mabilis ang takbo ng tren. Ngunit parang napakatagal ng oras. Ang ingay, amoy, at tensyon ay unti-unting umubos sa aming lakas. Nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Ang bansang ito, may teknolohiya sila, kayang gumawa ng mabilis na tren, malaking istasyon. Ngunit gaano man kaunlad ang teknolohiya, kung iba ang kamalayan ng magumagamit, nagiging ibang-iba ang isang lugar. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko ang ibig sabihin nun. Maya-maya, mahinang sinabi ng partner ko, sunod na ang Pilipinas, di ba? Tumango ako. Parehong Asya, pero huwag na tayong umasa. Sa mga salitang iyon, mas nangingibabaw ang pagsuko kaysa sa pag-asa. Ngunit hindi po namin alam na ang aming paniniwala ay lubusang mababaliktad sa isang magandang paraan. Pagdating namin sa Shanghai, halos hindi kami nausap. Tapos na ang mahabang biyahe, pero walang pakiramdam ng tagumpay. Sa wakas, nakababa na rin. Iyon lang ang nararamdaman namin, pababa sa platform, bumalik na naman ang ingay. Anunsyo, yabag, usapan, tawanan lahat ay nagsasama-sama, at parang laging magulo ang isip ko. Sa taksi papuntang hotel, nakatingin lang ako sa labas. Nagtataasan ang nga gusali, kumikinang ang nga ilaw, at walang tigil ang nga sasakyan. Bilang isang siyudad, napakaunlad nito, walang duda. Pero patingin sa ibaba, may basura pa rin, walang pumapansin. Ang unlad ng siyudad, pero nakapagtataka, sabi ko. Naisip sandali ang partner ko at sumagot, baka hindi pareho ang pag-unlad at kaginhawaan. Nang marinig ko iyon, wala akong masabi, dahil iyon mismo ang nararamdaman namin. Sa loob ng ilang araw, pareho ang aming nararamdaman. Maganda ang gusali, may teknolohiya, pero hindi mapanatak ang isipan. Sa mga pasyalan, laging tinutulak. Kapag huminto ka, may babangga. Kahit magsori halos walang lumingon. Nang pumasok kami sa isang mall, pumunta sa banyo ang partner ko.
ngunit bumalik siya agad, hindi ko na yata kaya. Nang makita ko ang mukha niya, wala ako nasabi. Naisip ko malupit kung pipilitin ko pa siyang masanay. Gabi sa hotel, makatabi kaming nakaupo. Mula sa labas, rinig pa rin ang ingay. Maya-maya, mahinang nagsalita ang partner ko. Paano kung ganon din sa susunod na bansa? Baka hindi ko na ma-enjoy ang bayahe. Nag-isip ako at tapat na sumagot. Sa totoo lang, nahihirapan na rin ako. Sa Finland, ang pampublikong lugar ay lugar din para mapahinga ang isip. Maisip sa tren, mano ang tanawin, iyon ang normal, pero dito, iba, laging kailangang maingat, baka mabangga, baka may ngayan, baka may matapakang madumi. Ang tensyon na iyon ay unti-unting sumisira sa aming kaloban. Gusto ko nang umalis sa bansang ito, malinaw na sabi ng partner ko, walang pag-alinlangan sa kanyang boses. Sunod na ang Pilipinas, sabi ko. Pagkatapos ang ilang sandali, naksalita siya parehong Asya, di ba? Siguro, ganun din. Hindi ko siya agad makontra. Parehong Asya, baka malapit ang kultura, baka ganun din ang kapaligiran. Huwag na lang tayong masyadong umasa kan Biko. Para iyon sa kanya at para na rin sa akin. Takot akong umasa at mabigo muli. Nang gabing iyon, hindi kami makatulog. Ang ingay sa labas ay nanatili sa aming nga tainga at kinaumagahan, sumakay kami ngang eroplano papuntang Pilipinas. Hindi pa namin alam na dito, tuluyang magbabago ang impresyon na aming paglalakbay. Sa eroplano papuntang Pilipinas, hindi kami gaanong nakusap. Habang nakatingin sa labas, lagi kong iniisip, paano kung pareho lang ang kapaligiran? Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Sigurado akong ganun din ang nararamdaman ng partner ko. Huwag na tayong umasa. Iyon ang nasa isip namin. Makalipas ang ilang oras, may anunsyo sa eroplano at dahan-dahan itong bumaba. Pagtingin sa labas, isang maayos na siyudad ang aming nakita. Diretso ang mahakalsada at mayos ang pagkahanay na mahahusali. Uy, parang malinis, mahinang sabing partner ko, hindi pa ako makapagsalita. Marami ring maayos na siyudad sa Europa. Naisip kong sa lupa namin malalaman ang tunay na pagkakaiba. Dahan-dahang lumapak ang eroplano. Walang malakas na pagyanik, parang dumulas lang ito. Pilipinas, bulong ng partner ko. May bahid pa rin ng pag-ingat sa kanyang boses. Bumukas ang pinto na eroplano at lumabas kami. At sa sandaling iyon, hindi ko na malayang napahinto ako. Ibang-iba ang hangin. Walang ingay. Maraming tao pero napaka-kontrolado ng tunog. Walang sumisika, walang naktutulakan. Tahimik, sabi ng partner ko. Ang boses niya ay tila natural na humalo sa hangin. Nang maglakad kami sa loop ng airport, mas lalo kaming namangha. Napakalinis ng sahig, walang kahit isang basura. Ang nakaratula ay malinaw, at may English translation na parang normal na lang. Hindi kami naligaw. Hindi tayo naliligaw. Sabi ko, sa China ilang beses kaming huminto dahil hindi namin alam kung saan pipila. Pero dito sumunod ka lang sa daloing tao, at natural kang makakarating sa iyong destinasyon. Nang pumila kami sa immigration, namangha na naman kami. Tahimik na naghihintay ang mga tao. May tamang distansya sa isa't isa. Walang sumisingit. Parang Finland lang. Sabi ngang partner ko. At pagkatapos mag-isip, idinuktong niya baka mas maayos pa nga kaysa sa Finland. Nagulat ako sa sinabi niya. Bihirang maramdaman na mas maayos ang ibang bansa kaysa sa amin. Napakabilis ang proseso at nakuha agad namin ang aming nga gamit. Paglabas ang airport, huminga ako ng malalim. Walang masamang amoy. Sa halip, malinis ang pakiramdam sa hangin. Mahinang sinabi ang partner ko dito baka makapamuhay tayo ng panatak. Nang marinig ko iyon, doon ko lang napatanto. Habang nasa China kami, laging kaming kinakabahan. Pero papasok sa airport na ito, unti-anting nawawala ang tensyon. Kadarating pa lang namin sa Pilipinas. Hindi pa kami nakakasakay ng tren, hindi pa nakakapaglakad sa siyudad. Ngunit mayroon na kaming alam, mayroong kakaiba sa bansang ito, at ang tunay na dahilan ng pagkakaibang iyon ay malalaman namin sa tren ng Pilipinas. Mula sa airport, napase kaming matren papuntang siyudad. Tumayo kami sa harap ng ticket machine, medyo kinakabahan. Paano kung komplikado na naman? Paano kung hindi kami makaintindihan? Ngunit pagtingin sa screen, agad na nawala ang aming pangamba. May English option, at napakalinaw ngam nga destinasyon at linya. Normal lang pala bilhin. Sabi ang partner ko na medyo nagulat. Walang espesyal na card o proseso. Piliin ang destinasyon, magbayad at kunin ang tiket. Ganun lang. Ito dapat ang normal, di ba? Sabi ko. Sa China, ang pagbili lang ng tiket ay umubos ng oras at lakas, pero dito, ilang minuto lang.
Papunta sa platform, isa pang nakakagulat na tanawin, natural na nakapila ang matao, may mga linya sa sahig, at lahat ay nakatayo sa likod nito, walang gwardiya na sumisigaw, pero lahat ay sumusunod. Dumating ang tren. Kahit bukas na ang pinto, walang agad na sumakay. Hinihintay muna ang ngabababa, inuuna nila ang ngabababa, sabi ng partner ko na parang hindi makapaniwala, sa Finland, normal iyon. Pero dayuhang bansa ito. Papasok sa loob lalo kaming namangha, napakatahimik. Maraming tao pero walang malakas na nausap, walang sumisigaw sa telepono, walang natatabuhang bata, pero hindi nakakasaka. Isang natural na katahimikan. Malinis ang upuan, walang basura sa sahig, may kumain man, inilalagay ang basura sa bag at inuwi. Panatak ang loob ko, malinaw na sabi ng partner ko, nang marinig ko iyon naantig ako, hindi mabilis bago o maginhaba ang sinabi niya, kundi panatak. Maya-maya, mahinang natanong ang partner ko, bakit kaya ganito katahimik? Walang nagsasabing ang rules. Tama siya, walang nakasulat na please be quiet, walang sumasawi. Pero lahat ay natural na tahimik. Hindi dahil sa batas, kundi dahil iniisip nila ang ibang tao. Dumating ang tren sa tamang oras, at tahimik na bumaba ang matao. Walang natutulakan, walang sumisingit. Habang pinapanood iyon, malinaw kong naramdaman. Sa bansang ito, ang pampublikong lugar ay tunay na pampubliko. Hindi ito pag-ari ng isang tao, kundi ng lahat. Kaya hindi dinudumihan, hindi ginagawang maingay, at sinusunod ang pila. Hindi naman dapat mahirap gawin, pero ito ang unang beses na nakakita ako ngang isang bansa kung saan natural itong ginagawa ngang napakaraming tao. Pagdating sa hotel, patingin sa labas, isang maayos na siyudad ang nakita namin. Maraming tao, pero hindi maingay. Maraming sasakyan, pero halos walang busina. Lumingon ang partner ko at nagsabi, parehong Asya, pero bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Hindi ako agad nakasagot. Ngunit ang sagot na iyon ay malinaw naming malalaman sa aming susunod na bayahe. Sa araw na sasakay kami sa isang modernong bus, ang katumbas ng Shinkansen, sa loob ng ilang araw namin sa Maynila, paulit-ulit naming naramdaman ang iisang bagay, ang siyudad na ito ay puno ng tao, ngunit hindi nakakapagod, ang nga istasyon sa umaga ay siksikan. Sa platform, sa hagdanan, sa entrance walang tigil ang daloy ngang tao, isang dami na hindi ko pa nakikita sa Finland. Ngunit hindi nakakatakot, walang nagtutulakan, walang sigawan. Marami lang talagang tao, pero ang hangin ay napakakalmado. Isang araw, habang naglalakad sa istasyon, bahagya akong nabangga ngang isang tao mula sa likod. Agad siyang huminto, tumingin sa akin, at nagsabi, sorry po, maikling salita. Ngunit sa sandaling marinig ko iyon, human ang loob ko. Sa China, halos walang nagsasalita kapag nababangga ka. Pero dito, natural na humihingi ng pasensya ang nakabangga. Maliit na bagay, pero naramdaman kong ang mamaliliit na kilos na ito ang bumubuo sa kapaligiran ng buong siyudad. Sa ibang araw may naiwan kaming maliit na bagay sa tren. Isang ng pasalubong na naiwan namin sa itaas, nalaman lang namin pabalik sa hotel, at sobra akong nalungkot, hindi na siguro may babalik yon naisip ko. Ngunit nang kausapin namin ang staff ng istasyon, kalmado nila kaming tinulungan. Tinanong kung anong tren, anong oras, ano ang itsura ng bag. At kinabukasan, papunta namin sa istasyon, naroon nga ang bag. May nagbigay po sa inyo, no? Tanong ko. Opo, may nag-abot po. Sagot ng staff na parang normal lang. Nagulat ako. Ang isang bagay na naiwan sa tren ay bumabalik. Sa Finland, nangyayari rin iyon. Pero nalaman ko na sa Pilipinas, napakataas daw ng rate ng pagbabalik. Sikat na raw ito sa madayuhang turista. Isa pa naming ikinagulat, sa loob ng tren maraming tao ang natutulog habang hawak ang kanilang smartphone. Mayroon pang nakapatong lang sa kanilang hita, walang kumukuha, walang gumagalaw. Ang makapa-relax ng ganito sa pampublikong lugar ibig sabihin, naniniwala ang lahat na ligtas ang lugar na ito. Habang pinapanood iyon tahimik kong naisip, sa bansang ito, ang pampublikong lugar ay hindi isang larangan ng labanan, kundi isang lugar para mamahinga. Hindi ito lugar para makipagkompetensa o manulak ng iba. Lahat ay naatitiis ng kaunti, nabibigayan ng kaunti, at nababahagi ng isang espasyo. Kaya kahit maraming tao, hindi nakakapagod. Kaya hindi pahirap ang pagsakay sa tren. Isang araw, sinabi ng partner ko, ang nga tao sa bansang ito, hindi nila kailangang matakot sa kapwa nila, no? Nang marinig ko iyon, tumata ito sa akin. Isang lipunan kung saan hindi mo kailangang maingat sa iba.
Isang bagay na hindi kayang itayo ng teknolohiya o magusali lamang. At sa aming susunod na bayahe, sasakay kami sa isang premium P2P bus. At doon, mas lalo naming malalaman ang tunay na galing ng bansang Pilipinas. Para pumunta sa ibang siyudad mula Maynila, sumakay kami sa isang premium bus na parang Shinkansen. Bago pa kami pumunta sa Pilipinas, narinig na namin ang tungkol dito. Ang alam namin, mabilis at moderno ito. Sa totoo lang, akala namin mabilis lang ito. Nakasakay na kami ng high-speed train sa China, kaya akala namin pareho lang. Ngunit pagdating sa terminal, unti-unting nagbago ang aming pananaw. Paakyat sa platform, unang napansin namin ang maayos na pila nga tao. May mga linya sa sahig at lahat ay nakatayo doon. Walang naunahan. At dumating ang bus, sa sandaling iyon, nakatinginan kami. Ang linis, iyon ang una naming nasabi. Ang katawan ng bus ay napakalinis, halos walang dumi. Kahit galing sa malayong biyahe, mukha pa ring bago. Nang bumukas ang pinto, lumabas muna ang ngabababa, lahat ng sasakay ay tahimik na naghihintay, walang nagtutulakan. Pagpasok sa loob, lalo kaming namangha, napakatahimik at napakalinis. Malambot at maluwat ang upuan. May sapat na espasyo. Walang kahit isang basura sa sahig. Malinis ang hangin, walang masamang amoy. Parehong transportasyon, pero bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Mahinang sabi ng partner ko, pareho kami ngang iniisip. Tahimik na umandar ang bus. Habang bumibilis, napakatahimik pa rin sa loop. Hindi maalok, at ang inumin sa mesa ay halos hindi gumagalaw. Maya-maya, dumating ang staff. Bago dumaan magalang siyang yumuko, at pagalis yumuko ulit siya. Nagulat ako. Yumuyuko siya sa mga pasahero. Bulong ng partner ko, na may tunay na pagkamangha. Hindi lang dahil trabaho niya, kundi dahil may respeto siya sa mga tao. Ganun ang dating. Isa pa naming ikinagulat, maraming tao ang tahimik lang sa loob. May nagbabasa, may nagtatrabaho sa laptop, may natutulog, walang malakas na nag-usap, walang tumatawa sa telepono. Hindi dahil bawal, kundi dahil naintindihan ng lahat na iyon ay pagbibigay galang sa iba. Dumating ang bus sa tamang oras. Walang kahit ilang minutong delay. Sa sandaling iyon malinaw kong naintindihan. Ang galing ng Pilipinas ay hindi lang sa paggawa ng mabilis na sasakyan, hindi rin sa paggawa ng malinis na bus. Magaling iyon. Pero ang tunay na kahanga-hanga ay ang napapanatili sa kayusang ito ay hindi batas kundi ang ngataw. Hindi tahimik dahil may nakbabantay. Hindi natatapon ng basura dahil may multa. Para lang maging comfortable ang ibang tao sa simpleng dahilang iyon, pare-pareho ang kilos ng marami. Gaano kahanga-hanga iyon, sa biyaheng ito lang namin nalaman, nakatigin ang partner ko sa labas at mahinang nasabi, naintindihan ko na kung bakit ligtas, malinis, at nasa oras ang bansang ito. Tumango ako, hindi ito kayang gawin ng teknolohiya o gusali lang, ang gumagawa nito ay ang bawat isang taong nandito, at sa wakas naintindihan ko na ang dahilan ng pakailang na naramdaman ko sa China. Ang pagkakaiba ay hindi sa bansa, kundi sa kung paano tinitingnan ng matao ang pampublikong lugar. Pagkatapos ng aming biyahe sa Pilipinas, bumalik kami sa aming bansa. Pagbaba sa airport, parehong tanawin, pero tila may nakbago. Malinis ang aming siyudad, tahimik ang matao, nasa oras ang tren. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, naisip ko, medyo espesyal ang Pilipinas. Bago ang bayahe, akala ko ang pag-unlad ay malalaking gusali at bagong teknolohiya. Akala ko iyon ang nagpapakita ng galing ng isang bansa. Ngunit tuluyang nagbago ang pananaw na iyon. Sa China, may malalaking istasyon. May high-speed train. Malaki ang siyudad. Ngunit lagi kaming pagod. Laging kinakabahan. Hirap makahanap ng lugar na mapapanata. Pero sa Pilipinas iba. Kahit sa lugar na maraming tao panatak kami, sa loob ng tren nakakapagpahinga ang isip. Naglalakad sa kaya hindi kami natatakot. Ano ang pagkakaiba? Matagal kong inisip iyon pag-uwi. At nakarating ako sa isang konklusyon. Ang Pilipinas, baka hindi ito bansa ng teknolohiya, kundi bansa ng nga tao. May mataas na teknolohiya ang Pilipinas. Matumpa na sistema, maproduktong ginagamit sa buong mundo. Pero ang tunay na lakas ng Pilipinas ay wala doon. Nasa mga taong nakababalik ng nawawalang gamit, nasa mga taong tahimik sa tren, nasa mga taong sumusunod sa pila, nasa mga taong nauwi ng kanilang basura. Hindi dahil inutusan, binabantayan, o may multa, kundi para sa kapakanan ng iba. Ang level ng normal na iyon ay napakataas. Iyon ang Pilipinas. Mayroon din kaming ganoong pagpapahalaga sa Finland, kaya siguro naging panatak kami sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas, mas marami.
at mas natural itong ginagawa ng mga tao. Pag-uwi, sinabi ng partner ko sa isang kaibigan, ang Pilipinas, hindi bansa ng hinaharap. Ito ay bansa kung saan matino ang mga tao. Tumata sa akin ang mga salitang iyon. Hindi bansa na may teknolohiya ng hinaharap, kundi isang bansa kung saan pinapahalagahan ng mga tao ang pampublikong lugar. Kaya ligtas, malinis, nasa oras, at lahat ay maaaring mamuhay ng panatag. At naisip ko, kung lahat ng bansa sa mundo ay magiging ganito, baka mas maging magandang tirahan ang mundo. Ang galing ng Pilipinas ay hindi madalas nababalita dahil hindi ito magarbo, pero ang tunay na kahanga-hanga ay maaring nasa pang-araw-araw na normal na bagay. Iyon ang itinuro sa akin ng biyaheng ito. Pagkatapos ng biyaheng ito, isang malaking pagbabago ang nangyari sa amin, nagbago ang kahulugan ng salitang yaman. Dati, akala namin ang mayamang bansa ay may matataas na gusali, mabilis na sasakyan, at bagong teknolohiya. Ngunit sa bayaheng ito, natuklasan namin ang ibang uri ng yaman. Ang makapaglakat ng panata, ang makatulo sa tren, ang bumalik ang nawawalang gamit, ang mabigayan sa isang espasyo, ang hindi nakikitang bagay na ito baka iyon ang tunay na yaman. Sa China, namangha kami sa laking ng siyudad. Sa Pilipinas, namangha kami sa kilos ng mga tao at sistema ng lipunan. Parehong kahanga-hanga, pero ibang-iba ang kahulugan. At isa pa, nalaman namin na ang normal ay hindi pala laging normal, ang tahimik na tren, malinis na istasyon, at lipunang nakababalik ng nawawala ay umiiral dahil may mataong napapanatili nito araw-araw. Hindi ito natural na nabo, nilikay iton mga tao. Sa huli, sinabi ng partner ko, ang Pilipinas pala, hindi bansang gumagawa ng espesyal na bagay. Ito'y bansang kung saan ang normal na bagay, ginagawa ng lahat ng tama. Nang marinig ko iyon, naisip kong tama siya. Hindi espesyal, pero ang isang lipunan kung saan kaya itong gawin ng marami ay hindi normal. Nakakita kami ng maraming tanawin, pero ang pinakatumata sa amin ay hindi tanawin, kundi ang kilos ng makatao, ang kanilang ugali, ang kanilang kabaitan. Kung tatanungin kami kung saan namin gustong bumalik sa Asya, walang paailangan naming sasabihin sa Pilipinas dahil ito'y isang bansa kung saan maari kang maglakbay ng panatak at ang isang bansang ganun ay napakahalaga. Kahit matagal na kaming nakauwi, paulit-ulit naming pinausapan ang aming karanasan. Bakit sa bansang iyon, ganun karaming tao ang kumikilos ng may pag-alala sa iba? Bakit ganun katahimik, kalinis at kalitas ang kanilang pampublikong lugar? Sa Pilipinas, tinanong namin ang isang kaibigan kung bakit. Naisip siya at sumagot, mula pa kabata, tinuturuan na kaming huwag mangabala sa kapwa. Tumata sa akin ang nga salitang iyon, huwag mangabala. Simple lang, pero malalim ang kahulugan. Ang isipin ang epekto ng iyong kilos sa iba. Kung lahat ay gagawa nito, baka maging napakatahimik at ligtas ng isang lipunan. Sinabi ni partner ko pag-uwi, akala ko, ang Pilipinas ay bansa ne magagaling na teknolohiya. Pero ang tunay na kahanga-hanga pala ay ang puso ne mga tao. Nang marinig ko iyon, sumang-ayon ako. Ang lahat ng ito ay sinusuportahan hindi ng batas o makina, kundi ng kaisipan ng bawat isang tao. Ang pinakatumatak sa akin sa biyaheng ito ay hindi ang malalaking gusali o mabilis na tren, kundi isang bagay na tahimik, hindi kapansin-pansin, pero napakalaki. Ang pakiramdam na maari kang ma-relax ng panatak. Okay lang matulog sa tren. Okay lang iwan ang bet sa paanan mo. Hindi ka basta-basta itutulak. At kapag may nawala, may paasang bumalik. Ang lipunang may ganitong paasa ay napaka-espesyal. Maraming bansa na may magagandang tanawin, masasarap na pagkain. Pero ang bansang ligtas lakarin, ligtas sa iyan ng tren, at ligtas paglakbayin ay hindi ganun karami. Nang paalis na kami, sinabi ng partner ko sa iPod, ito yata ang unang bansa kung saan gusto kong bumalik. Naintindihan ko siya, ang pinakagusto namin sa Pilipinas ay hindi ang magusali o pagkain, kundi ang tahimik na hangin na iyon. Ang espasyo kung saan hindi mo kailangang sumigaw o manulat. Ang hangin na nilihangang nga taong nag-iisip para sa iba. Doon, nalaman kong possible palang maging ganito kapayapa. Kung may magtatanong sa akin kung anong bansa ang Pilipinas, ito ang isasagot ko, isang bansa kung saan walang espesyal na nangyayari, pero maari kang mamuhay ng panatak. At naisip ko, ang tunay na kahangahangang bansa ay hindi yung may espesyal na bagay, kundi yung kung saan maari kang mamuhay ng walang inaalala. Kamusta ang kwentong ito? Ibahagi ang inyong mahalagang opinion at komento. Patuloy kaming magbabahagi nga magagandang kwento tungkol sa teknolohiya, sining, at pahanga ng mundo sa Pilipinas, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button. Kapag pinindot niyo ang like button,
Lalabas din ang hype button sa ilalim nito, kaya sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pindot din dito. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.